Good evening sa tanan nato nga mga kapaglaom o mga higala nga nagsunod sa ato nga programa sa takna sa pagtuon. Before we proceed sa discussion sa ato nga lesson, atong iduko ang atong ulo sa pagampo. Ginoo tagaymi sa imuha nga Dios nun nga kaalam aron sa pagtuon mo sa mga lesson nini nga gabiunak amo ning masabdan o amo pod nga makinabuhian. Salamat kayo Ginoo sa espirituhanon nga lesson nga among makatunan karon kay amo ning giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O ang lesson nato naguluhan, God is faithful. Siya gyud matinumanon. Unya ang ato nga text, memory text atong makita sa Joshua chapter 21 verse 45. Not one of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. What a beautiful text. Unya naghatag pod og pagpamalandong nga ang Ginoo gyud matinud-anon. So this is really in our lesson. God is faithful. Ang Ginoo ug unsa iyang nga gisulti sumala diri sa ato nga teksto, walay iyang gisaad, gisulti niya sa katawan sa Israel nga wala gyud matuman. Giingon dinhi, all came to pass. So sa ato pa, ang gisulti si Ginoo para sa ilaha na hitabo gyud ang tanan. And this is not only true to the people of God in the Old Testament time, but this is also true even to our present time. We as the people of God, kung magmatinud-anon yun sa pagalagad si Ginoo, ang iyang gisaad nga pakiguban sa tua, ang mga blessings nga iyang gisaad sa tua, dili po na niya kawangon. Iya po nang ihatag, iya nang ipanalangin alang sa matag usa kanato. So muna siya ang essence sa ato nga lesson niini nga si Manaha. Then ang naghatag nato dinhi og dako nga kadasig tungod kay ang pulong sa Ginoo nga iyang gipromise sa iyang makatawhan iya gyud na nga isaad. Iya gyud na nga tumanon. Now in case time ni Joshua, because this is the sitting of the people of Israel going into Canaan, unya gani inining panahon na naana sila sa Kanaan. Nakangkir na nila ang yuta nga gisaad sa Ginoo. Unya nagbahin-bahin na sila sa ilahang nga property. So imong makita nga natuma na gyud ang gisaad sa Ginoo nga paulion mo nako dito sa yuta nga saad o gipasanto pri sa itong lesson nga kining ilang yuta nga gisaad sa Ginoo nga dito sila papuyon. Actually it is gift of God. Gasa ni si Ginoo sa ilaha unya kay gasa man si Ginoo sa ilaha. All they have to do is to accept by faith na ila gyud na nga mabatnan. Of course atong natun-an sa itong lesson that the a covenant relationship with God. Naghimo sila og covenant. Naghimo sila pakigsaad. Ang Ginoo nagsaad na nila nga ako nang ihatag ninyo. Now, doon na po'y counter nga pakigsaad ang iyahang nga katawhan. So, pag hatag po nila og commitment sa Ginoo nga Ginoo amo kang simbahon, then, kining gisaad sa Ginoo nga yuta nga saad, alang kanila, gituman gyud sa Ginoo. So this is the idea nga ang gisaad sa Ginoo ngadto kanila ila po ning himuan og counter nga covenant relationship with God. Unya kining ilaha nga pakigsaad sa Ginoo basta kay magmatinud-anon sila kay ang Ginoo matinud-anon man gyud, wala man gyud pagkausab ang Ginoo. Kung magmatino-danon gyud sila, then kini nga yuta nga saad nga gihatag sa Ginoo sa ilaha ni nga mabatnan. Unya ang ato pa gyud nga lesson
actually, kung inyong gibasa makiigsunan ang atong lesson sa Sunday, sa Monday, inyo ni nga mabatnan o inyo ning masabtan nga ang Ginoo walay pagkausab unya iyang giingnan niya ang makatawhan sa Dios nga kung kamo magpadayon gyud matinud-anon gyud sa pag-alagad sa kuha nga inyo hanga gisaad, magpuyo mo diha sa kabudansya, magpuyo mo diha sa kalinaw, magpuyo mo diha uban sa akong proteksyon, walay problema, walay balatian nga mag-abot kaninyo sa mga sakit nga dito sa Ehipto, nga samtang dito mo nahimo nga binihag. So kung imo ni nga tan-awon, ang gisaad sa Ginoo sa ilaha, iyaning pagatumanon. Of course, ato yun yung nakita nga diha nga nagamatinud-anon sila sa pag-alagad sa Ginoo, peaceful yun kayo. Ihatagan sila og kalinaw sa Ginoo sa ilaha nga palibot. So, what a privilege alang kanila nga nag-obey sila sa Ginoo, unya sa ilang pagtuo sa Ginoo, ang Ginoo nagauban kanila o naghatag kanila o kadaugan. Gipasantop sa atong lesson ining si Manahak. I just have to recollect some of the points sa adlaw sa Lunes nga ang victory nga ilahang nga nabatnan dili ni tungod sa ilahang military might. Dili ni tungod kay maayo sila sa ilang strategy sa gubat. Dili ni tungod kay ang ilahang mga armas mas advanced pa sa ilang mga kontra. Gani ang ilahang mga armas layo ra kayo sa ilahang mga kontra. Kini nga kadaugan nila, kadaugan kini sa Ginoo nga ilang gihatag sa iyahang mga katawhan. Bodi ba sabot nga ilang napusis ang mao nga yuta nga saad, pero dili sa ilang kaugalingon nga kusog, kundi pinaagi sa gahom sa Ginoo. It means makiigsunan nga there is no credit nga ilaha nga mapasidunggan ang ilang kaugalingon sa ilang achievement. It means nga ang ilang kadaugan gikan kini sa Ginoo, dili kini sa ilaha. O kung magpadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo, silang obedience to the will of God, then ang kadaugan perminti gyud nga naa sa ilaha. Ubanan sila sa Ginoo. Now, dinita karon sa adlaw nga Martes, clear boundaries. Kung sa maibut, ipasabot ni ini mga kaigsunan. In Joshua chapter 1, verse 7 and 8, naingon din, be strong and be very courageous, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may have good success whatever you go. So, ang gisulti sa Ginoo, magdasig mo sa pag-alagad, dayon ingon siya nga be careful, nga dili mo musimang sa tuo, dili mo musimang sa wala, gaingon siya, magpadayon lang mo, straight lang mo sa pag-alagad sa Ginoo, kay tagaan mo niya og kadaugan. In verse 8, this is very important nga verse, nini nga lesson. Gingon diri, this book of the law shall not depart from your mouth. So ang kasuguan kuno nga nasulat shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, so that we may be careful to do according to all that is written in it. So aron mag-careful, dili gyud pudi nga ang balaod sa Ginoo, that covenant relationship with their God, especially in observing the Torah, especially in observing the commandments of God, nga dili gyud na nila lapason. For then you shall make your way prosperous, and then you will have good success. Nga mahimong makabaton mo og dako nga kalampusan. Only
Only, mga kapaglaom, do not turn to the left or to the right sa pagpangalaga diha sa Ginoo. It means, do not probably go to right to the extreme and do not go to the left sa liberal siguro pagpangalagad, kundi just in the right path. Just in the right path sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Ingon din sa ito nga lesson, Joshua state that the task that lay ahead of Israel is not primarily military in nature. It is spiritual. It has to do with obedience to God's revealed will, obedience to God's revealed will in the Torah. So, ang lesson sa Tuesday, clear boundaries. Now, gipasantop diri nga ang Joshua state, giingon ni Joshua nga ang task sa Israel mga kapaglaom not primarily military in nature. So, ang ilahang pakigbisugan sa unahan, kay naa pa manggoy mga neighboring mga countries nga ilahang mga kaaway, nga ilaha pa ning padayon nga i-drive out, kay ilang ipalayo nga na kanila. Pero kadtong mga areas nga gihatag na gyud si Ginoo sila, ilan na gyud nga napuy-an. Now, ang ilang spiritual battle, ang ilang pang battle nga ilahang pagasagubangon, iingon ri is not military in nature, but it is spiritual. So, of course, there is that war nga kanunay sila nga alert. Pero the most important battle nga karon gi-address ni Joshua sa ilaha is the spiritual battle. And it is focused on their obedience to God's revealed will in Torah. Nagpadayag naman ang Ginoo siyahang kabubuton. Nagpadayag naman ang Ginoo sa mga buta nga gusto niya nga buhaton sa iyang mga katawhan, alang og ikaayo ra pod sa iyang mga katawhan. Kunya alang pod sa protection sa iyang mga katawhan. So si Joshua in Joshua chapter 1, as I look at it, mga kaigsuunan, is no longer worried about the battle, a physical battle sa ilang mga kaaway sa palibot, because basically, ila nang nakangkir ang tibuok nga yuta sa Canaan, sa Kanaan, nga ila karon nga gipuy-an. Now, ang most worried ni Joshua alang sa iyahang mga katawhan, labi na nga idara na siya, unya mo pahulay na siya sa di madugay, ang iyang nakong worried, nga sa dihang mawala na siya, ang ilang pag-alagad sa Ginoo maluya usab. Labi na nga ang ilang pakigaway dili na more on the military aspect or not more on the physical, kay ila namang naangkon ang yuta, ang ilaha panalipod naman. Unya nag-ingon pa gyud ang Ginoo nga basta magpadayon mo sa akong paglagad, ako ang makig-away sa inyo, maghatag niyo kadaugan, ako ang inyong protection. Now ang most worried ni Joshua is the spiritual warfare. Nga kon ang iyahang mga katawhan nga iyang gidala, ang ilaga ni nga pagtuo sa Ginoo maluya na, then that would be disastrous sa katawan sa Israel, because eventually mo ni ang makapaluya nila sa pag-alagad ug nagingon ang Ginoo nga kon mo talikod na sila sa pag-alagad sa Ginoo, biyaan po sila sa Ginoo, and once again, they will be scattered sa tibuok naong sa yuta. No, they can be scattered. They will become slave again sa uban nga mga kanasuran, nga mga bantugan, kusgan, o gamhanan pa sa ilaha. So, muna ang dako nga worried ni Joshua. Iingon rin, the danger facing Israel is not the threat of remaining nations. So wala na sa
mga lubang kanasuran nga na sa ilahang palibot, but the rest of their friendship. Kung sa may buti pa sa butan kana bang ang ilang pakighigala ngadto sa uban nga mga tao, ngadto sa mga kanasuran nga naa sa ilahang nga palibot, o sa ilang pakig-alayo nini mga tawhana, kay base unya ang ilahang nga pagtuo sa diha nga makig-intermingle na sila, makighigala na sila, mag-compromise ang ilahang pag-alagad sa Ginoo. And this is really a problem. In their time, it was a problem. Kay tanawa, sa diha nga dito pagani sila sa Kamingawan, sa nakighigala sila sa palibot rasad nga mga tribo, samtang nagpanaw sila paingon sa Israel. So unsay nahitabo nila? Nakig-intermarriage sila. Unya ang nahitabo, ang ilahang mga kalalakihan nangasawa sa dili sama nila og pagtuo. Unya ang dili sama nila og pagtuo, ang mga asawa nga gipangasawa sa ilahang mga kalalakinan, ang ilang mga asawa gidala nila sa kampo sa Israel, ug dito sa kampo sa Israel ang ilang mga asawa nagsimba sa ilahang mga Diyos-Diyos. O ang mga anak po sa Israel, sa pagsimba sa ilang mga asawa sa mga Diyos-Diyos sa ilahang mga kanasuran, ni uban po pagsimba. And this is what Joshua nga iyahag yung gikahadlukan kaayo sa tanan, nga muabot kini sa iyahang mga katawan sa next generation niya, nga makighigala niining mga kanasuran nga naa sa ilahang palibot. So muna gingon rin, the danger facing Israel is not the threat of remaining nation, but the rest of their friendship. Their weapons might not represent any challenge to Israel. However, at tanawon niyo makigsunan, however, their ideology and values close parenthesis, or counter values. So ang values diya nini mga tawhana, ang mga ideology nini mga tawhana, when you make friendship with the world and you make friendship with unbelievers, basi yun ang imong mga panglantaw sa kinabuhi, ang imong values mausab tungod kay imong na-adapt ang ilahang mga panglantaw sa kinabuhi o ilang mga kinaiya sa kinabuhi. And that is more dangerous. Matod pa ni Joshua, it is very dangerous. And this is what our lesson is saying tonight. It is very dangerous. Muna nga, giingon din sa itong lesson, we must have a clear boundaries. We can be friends with the world, pero dili kita mo'y ma-impluensya, kung dili kita mo'y mo-impluensya ngadto kanila. And this is our problem with our church. With our young people, nga usahay makikigala ta sa mga non-believers, pero pagpaghigala nimo, instead nga ikaw mo'y mo impluensya nila, ikaw mo'y mo disciple nila, nga imo silang dalon sa Ginoo, ikaw na hinoon mo'y nataral nila ngadto sa kalibutan. So this is what Joshua feared about sa next generation. Muna nga iyang gi-remind yun ang iyang mga katawhan. Be strong and be courageous. Be faithful. Sundag yun ninyo ang mga kalagdaan nga gisulti, nga gihimo sa atong mga katigulangan. Ang covenant relationship nga gihimo ninyo sa Ginoo, mo na inyong sundon. Kaya when you do that, the Lord will be with you. You will be successful in everything that you do. So this is what our lesson is trying to us. So, here Joshua is setting the boundaries, clear boundaries. Na kini maora ni ang angay natong buhaton, kini ang dili pwede nato nga buhaton, because Joshua would like to preserve these people nga mag-faithful hangtod sa pagbalik sa Ginoo, and they will become the witness throughout the world sa Ginoo nga ilahang gialagaran. The prohibition, this is the boundary, boundaries. The prohibition of invoking the name of a God, swearing by it, and serving or bowing to it
has to do with idolatry. So, gisulti yun ni Joshua. Dili yun mo musimba, mo yukbok sa mga idols, sa mga kanasuran. Kay, when you do that, kung himo na ninyo, then, ang Ginoo muhunong sa pagpanalangin kaninyo, muhunong sa paghatag og protection sa inyo ha, og sama sa nahitabo, mahimo na sad mo mga binihag ngadto sa mga kanasuran. So this is a very clear statement of Joshua nga kinahanglan i-observe sa mga katawhan sa Israel. Now, our lesson also is giving us this statement nga very relevant kayo sa ato karon nga panahon. Tanawan ninyo mga kapaglaom. Ingon din sa ato nga lesson, the danger of intermarriage with the remaining Canaanites consisted in losing Israel's spiritual purity. So, dako kuno kayo og kanang danger. Dako kuno kayo og kanang kakuyaw nga kung mag-intermarriage sila sa mga Canaanites nga nangabilin pa diha sa palibot, base ang Israel, ang ilang spirituality makaigsunan, ang ilang purity sa pagpangalagad sa Ginoo, base unya og maluya. Dili na mahimong solid, imbis pure, mahimo na makaigsunan nga sinagula na. And this is what Joshua would like to remind his people nga kinahanglan gyud magpabilin ang ilang spiritual purity diha sa pagpangalagad sa Ginoo. In fact, gidilian gyud sila nga makig-intermarriage sa mga Canaanites, mga Ammonites sa ilahang nga palibot. Because what happened dito sa Peol Bar, sa diha nga nakig-asawa sila sa mga kaliwat ni Barak, unsa ang nitabo. Then, kuha ng ilahang nga pagalagad, kanang na-mix na. Nagsimba sila sa Ginoo, pero nagsimba po sila sa idol. Muna nga sa kusko sa Ginoo, kadtong nagsimba o mga idol dito sa Camp of Israel, kauban sa ilang mga asawa nga mga Canaanites o mga Ammonites sa itong nga panahon nga nagdala og mga Diyos dito sa ilahang nga mga tent, sa ilahang mga balong-balong, outright, nagsugo ang Ginoo nga ipapatay kining mga anak sa Israel nga nangasawa og dili pareha kanila. Og nagasimba og mga Diyos. So you see, this is what Joshua is trying to guard. Nga dili masubli sa ila karon nga kahimtang nga ila nang napanunod ang yuta sa saad. Labi na nga kini nga yuta saad is conditional in nature nga magpabilin mo dinhi kung magpadayon mo nga magbalaan sa pagkinabuhi sa akong atubangan. Now, in relation to this makaigsunan sa ato nga panahon, sa New Testament, kita pod makaigsunan gi-advisean. This is advice of Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Do not be equally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lowliness? Or what fellowship has light with darkness? Now, mo ni ang mga advice sa ato, no? Sa atong mga ministro, sa atong mga tigulang sa iglesia, sa church as a whole, nga kung mahimo, ang ato nga mga young people is only to marry sa pareha o mga pagtulunan. Mo yun siya yun ang teaching nato sa church. Nga naman, because we want nga ang ato mga young people nga magminyo po og sama kanato og pagtulunan, ang ilang nga pag-alagad ma-preserve, maka-worship sila mabuntag, maka-worship sila magabii,
makasimba sila dungan sa adlaw nga ipapahulay. So, nindot gid kayo. Pero kung maminyo og dili pareha og pagtulunan, dako kayo ang problema. Pagka Sabado, musimba ka, pagka sunod adlaw, ang imo usab nga asawa or banaba nga dili mo pareha og pagtulunan, musimba usad sa lain nga adlaw. So, dako yun kaya ni siya nga problema. And this is what Joshua is saying, nga ang Israel kaniadto, na daog na nila ang Canaan, pero ang problema, kung magminyo sila sa mga kanasuran sila nga palibot, base ang ilang espirituhanon nga pag-alagad, dili madugay, sila mo'y maluya sa pag-alagad, mobalhin sa pagtuo, musimba na og mga idol, kay this happened. Wa gyud ni sa ingon nga matago, nahitabo gyud kini. Og sa nahitabo kini, dako kayo ang problema miabot sa katawhan sa Israel as a whole. So mo ni siya mga kapaglaom. So how about for us today? The same advice. Pero naamang yung mga young people nga magminyo og dili na to sama og pagtuo, and we see the result. Nga problema gyud kayo, ang uban nadala gyud, nawala na sa paglagad. Pero naapoy uban nga ang ilahang mga asawa, ilahang nga bana, ila pong nadala sa paglagad. So nahimong purong-purong. Pero ang uban nahimo sila nga turong-turong. So dako kayo nga problema. Ang pinaka-safe, magminyo ta og sama nato sa pag-alaga diha sa Ginoo. Kay kung naay panahon nga maluya ta, ani ay usa mo padasig nato. Kay kanuman pareho man sa pag-alagad. Or kung mahitabo ang gyud nga mahigugma gyud ta sa dili nato sama og pagtuo, ato silang Bible studyhan daan. Ato silang pahibaloon sa ato nga pagtulunan og willing ba gyud sila nga mo makigkaoban nato sa pag-alagad. Dili lang nining kalibutan na hangtod pa dito sa langit. Kaya ang ato nga partnership, dili lang diri, hasta pa yun dito sa langit. Dili lang kay mga sawarata para din hining kalibutan na. Mga sawata nga mauban po nato dito sa langit. So that is the goal nga ato nga gitinguha. And this is the same with the people of God in the past sa ilahang nga gusto nga may tabo sa ilahang kinabuhi. Now in our time, nainay na nga minyo nga dili mga Adventista ang ilahang nga mga partner, dili pareho pagtulunan, pero ang council ni Paul, sa diha nga naana sa kamatuoran, unya, nangaminyo sila aning dili pareho og pagtulunan, pwede ba ni silang i-divorce? Niya ang giingon sa Bible. Nga dili na siya pwede nga to nga pagahimuon. Tungod kay ang ato nga mga husband og ato nga mga asawa nga wala sa pag-alagad, unya ikaw na sa pag-alagad, sila nahimong binalaan. Nahimo silang binalaan tungod sa imong nga pag-alagad. Labi na og believer ka, unya imong pangasawa siya nga unbeliever siya. Kay balo ka siya nga sitwasyon, niya literon di nakaganahan, dili na pwede nga imo na siyang biyaan. Kay nga naman, imo siyang giminyuan, inana ang iyang nga sitwasyon. Imo na siyang alagaran, imo na siyang higugmaon, hopefully in the future, o sa dili madugay, mahimo kanang imong unbelieving wife, unbelieving husband, nga makauban nimo sa pag-alagad si Ginoo. Tanawag ko ninyo, to the rest I say, ingon si Apostle Paul, that if any brother has a wife who is unbeliever, and she consent to live with him, he should not divorce her. Dili niya ibulagan. If any woman has a husband who is unbeliever, and he consent to live with her, she should not divorce her. For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children would be unclean, but as it is, they are holy. So, nahimong binalaan sila tungod nimo nga nag-alagad ka. But if the unbelieving partner separate,
let it be so. Kung kato nagi makigbulag nimo, ahala, okay ra. In such cases, the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace. So, ingon ani mga kaigsunan, no? Pirti ka, muraog na ay complicated. Pero, kung naanak ka na ng mong sitwasyon, hala, padayon mo sa inyo nga kami niyon, padayon po ka sa pagalagad, bisan ng imong bana, lahi ang adlaw sa pagsimba, pero magpadayon ng yug ka, kay mahimo silang binalaan hasta pang imuhang mga kabataan. And hopefully, mahimo sila nga makapadayon sa pagpanglagad or makahimo nimo sila sa pagpanglagad sa unahan. And diri sa adlaw nga Wednesday, bubo naman itong panahon, the anger of the Lord, this is just to simply tells us nga ang kasuko sa Ginoo, iya lang nang ihatag sa mga tao nga musupak sa iya nga kabubuton. Ang kasuko sa Ginoo is not kanang sama sa kasuko sa tao, nga nasuko usahay nga walay hinunggan, o niya nasuko nga walay limit mga kaigsunan, nga kasuko nga wala sa lugar, pero kining kasuko sa Ginoo nga gisgutan rin sa itong lesson, alang kini di adto mga tao nga naghimo og dautan nga giwarningan na sa Ginoo sa makadaghan apan dili mo talikod sa paghimo og dautan o tuyuon yun nila ang paghimo og dautan, then the anger of the Lord moabot nga na kanila. In the case of the people of God, ato pon nga makita nga ang anger sa Ginoo nga gihatag sa Ginoo nga na kanila dili tungod kay ang Ginoo moogyoy nasuko sila ha. Pero tungod sa ilang dautan nga binuhatan, ang kasuko sa Ginoo o ang balo sa sala nga ilahang nga gihimo, ilang natagamtaman ang bayad sa sala nga ilahang nahimo. So, ingunani mga kapaglaom ang ato nga lesson ni ini nga simana. We have no more time. I wish to impart more, pero naubos na ta sa ato nga panahon. Maybe by Friday, ma-discussan ni a more elaboration alang sa pagpasantop sa dugang pagyud nini. Ang lesson nato nindot kayo nining adlaw sa Martes o sa Merkulis. Dungagi lang ninyo sa pagtuon sa pagbasa sa atong nga lesson. Kay naapay mga nindot kayo nga mga espirituhanon nga lesson nga atong makaplagan o i-apply sa ato nga kinabuhi. Sa pagtapos, atong iduko ang atong ulos sa pagampo. Ginoo, salamat sa imong pag-uban kanamo o kami Ginoo nagaampo nga ikaw kanunay magauban sa amo nga kinabuhi, magpanalangin namo sa matag adlaw. Unya maghatag og proteksyon namo ug tuguti nga pinaagi sa imong pagiya sa balaan nga espiritu, ang amo nga dalan sa kinabuhi bisan na ay daghang mga pagsulay, daghang mga kalisod, pero kay ikaw magauban man kanamo o maghawid kanamo, among madaog kini o makabadayon kami sa pagalagad nga malipayon kauban kanimo o kauban sa among panimalay. Salamat ang among pagampo imong tubagon, pasalo ami sa among mga sala, kay amo ning gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.